sige. Kuya, thank you po. Bye-bye, chuchu. Diretso. Inadadan dyan eh. May mga basa kaming damit. So buti na lang may laundry shop dito. Ayan, Pat's Laundry. So kung may mga gusto kayong laban habang kayo ay nag-stay sa HM Transient, yun, pwede kayo magpa-laundry dito sa Pat's Laundry. Hanap din muna kami na kakainan, siguro almusal. Tapos yun, habang waiting kami dito sa pa-dryer naming mga damit. Dito sa Norte, ayan, madaming ganito dim sum panda. So sa may Santiago meron din kaming nakitang ganito. Doon na din kami mag-almusal. Order tayo ng shark fin with rice. Kain muna kami mga par. Tapos after neto kukunin yung laundry. Tapos diretso na kami ng Calao Cave. Hello, hello, hello. Dinig, wala ka. So yung mga par, nakuha na namin yung pina-dryer namin. So tuloy na kami sa Calao Cave. Meron tayo 18 kilometers na babay. Diretso. Tara lab. Tuloy na kami sa biyahe mga par. Let's go. Ganito pala yung daan sa Calao. Ganda. Rough road pa pala yung daan dito. Hindi man lang binidyohan nung napanood ko sa YouTube. Sementado lang yung binidyohan nila eh. Ano ba talaga nangyari? Ayan, doon lang pala yung rough road. Dito lang kami sa Calao Cave. Ayan. So ito yung nila, entrance rate guide. Post nyo na lang. So ayan, pwede nyo iwan yung gamit dito. Ang mga helmets namin nandyan lang para wala kaming bit-bit pag-akit. Magkano? 545 daw eh. Wala akong barya. 545. 545. Bayad po sa guide is voluntary. Sige po. So ako nga pala yung mag-guide ko sa inyo inside the cave. So I'm Harvey nga po pala sir, one of the local tour guide po. And then paalala ko lang po, inside the cave wala nang bilihan ng tubig. So kailangan nyo po magdala ng tubig po kasi ang tour natin is more or less 1 hour. Akit din tayo ng 180 steps po bago marating yung cave. So kung enough na po sa inyo yan ma'am, okay lang po. Kayo? Sige, bumili tubig. Sige, bumili tubig. Bilihan po tayo ng tubig po dyan sir. Baka mauuha po. Guys, especially dito sa town po namin, ang Davao natin kasi is pinapronounce namin like Calao. Calao. Yes po, Lower Calao po. Lower Calao sa species ng ibon po yun, or in English, yun po yung hornbill. Yun big picture yung hornbill. Calao bird dito sa town po namin is endangered po sila. Nasa upper part na po sila ng Sierra Madre Norte. Okay, so yung Calao Cave na po pala, it is consistent ng 7 chambers with 5 natural skylight. Pero for now, kasi rainy season po, until 5th chamber lang po tayo. Kasi yung way going 6 and 7 chamber, pababa na po ito medyo madalas. Ito nga po pala ang famous part ng Calao Cave kung saan located ang chapel. Which is dito po, sinod yung latest movie na yung The Mistress, Bea and John Lloyd with Ronaldo Valdez. So yan nga po pala ang picture ng remains si Calauman or the Homo luzonensis. Tinawag siyang Homo luzonensis kasi ang Calao Cave or ang Calauman na-discover po dito sa part ng Luzon or taong taga-Luzon po. So the old data is 67,000 years old, but the latest data na binigay ni Dr. Arman Salvador Mijares is hindi po 67,000 years old, kundi 134,000 years old po. Dinala sa France para i-examine po ulit. So lumabas po sa resulta is 134,000 years old, times 2. Yes po, kasi ginamit po nilang machine po din is Dorem yung series. Yun na nga po pala ang picture ng cloud rat, hornbill, pero sad to say, ang cloud rat po, extinct na po sila 2,000 years ago. Ang natitirang species lang po ng cloud rat dito is yung nasa gitna. Third po, iwasan po natin hawakan ng mga limestone sa the cave. Kasi sad to say, ang Calao Cave is dead cave na po. Pero may mga ilang part ng Calao Cave it is live limestone. 95% ng Calao Cave is dead limestone and then 5% lang po yung makikita natin inside the cave na okay na lang po. Okay, so iwasan natin hawakan ng limestone and then last, no vandalism. Okay, so any questions sa group natin before ang tour natin? Question. Wala. Wala naman po. Wala po. Ang CR is along the way. So once again, I'm Harvey, one of the local tour guide po. So kung wala na pong katanungan, pwede na po tayo mag-proceed po. Yeah. Thank you.
Ready? Huwag pong gagalaw. Sir, okay na po ba? Ready? 1, 2, 3. Tingnan po. Dito po muna tayo. It is another cave po. Sabi ko po sa inyo kanina, ang Peña Blanca is tinaguriang Cave Capital of the Philippines or CCP. So ito po is another cave po ito. Pero itong cave na to, technical cave. Kapag sinabing technical cave, more on spelunking. And then exit po nitong cave na to is yung sa river na po. And then alam niyo po kung bakit nilagyan to ng harang. So kung di niyo po may tatanong, it is nagka-harvest po sila dito before ng mga bird nest or yung pinaprocess ng mga Chinese para gawing soup. Soup. Or mas Nido kilala soup. sa tawag na nido soup, sir. Alam niyo po magkano kapag nest pa lang po, kapag hindi pa po pinaprocess para sa soup, it is 30,000 per kilo. Pero dito, in-stop na po ng DNR o pinagbabawal na po ng DNR ang pag-harvest ng mga bird nest kasi hindi po natin mawawasan na mahawakan yung mga limestone. So kapag once na nahawakan ng limestone, it is makakontaminate po kasi it is mamamatay. So makikita natin pagpasok natin sa cave or sa entrance pa lang, bumungad sa atin na yung cave is dry. So ibig sabihin dead cave. It is live cave pa po yan. Preserved na cave po yan. Kaya may harang din, no? Okay, so yung ginagawa pa lang natin ngayon, it is warm up pa lang dun sa 184 steps. So ang 184 steps is dun po mag-start. Huwag kayo mag-alala mo kasi may pahingaan na Gawin na lang natin by 3, no? Para ano, maikli lang. Apo. Outdoor run. First 8, last line. Okay? Ito. Okay, so ma'am and sir, CR na lang po muna kayo. Kasi wala lang CR. Tour natin is so kung more on picture is 1 hour. CR na CR. Lupay-pay tayo ngayong umaga. Dapat pa ba? Pagulong-gulong. So, umpisa namin ng akyat, 184 steps. Talaga in every and then magkakaroon po ng Fire Festival this August po. Okay, babalik pa rin. Patagan kasi. Pero dito hindi na po natin gaano ramdam ang pagod or hingal dito kasi dito sa park na to is malamig na po. Bungad na po kasi ng tea. Bigyan niya lang po ako kung gusto niyo po mag-guess. Sige po. Ay nang naman di ba? Taas na lang po. So, 184 steps. Success. Success. Kailan pa natin sila sir? Ito. So picture po muna kayo dito sir, background niyo po yung first chamber ng cave or yung home entrance po. So sa first name niya na Franklin, letter N na lang po yung nakikita natin. Dito pa tayo sir, para doon pa sa taas ng Roosevelt po. Yung letter N na lang po yung natitira. And then sa family name niya, na Roosevelt, EVE na lang po. Pero dati yan po is Franklin Roosevelt. Siya din po nag-proclaim sa Canlaon Cave as National Park, pero sad to say ang Canlaon Cave po hindi pa po under UNESCO or World Heritage. Ina-apply pa namin pero it is palaging nade-deny kasi sa mga vandals po yan. And then inside the cave, meron pa tayong chapel sa loob ng cave. So yung chapel na po yun and then inakyat po ninyong 184 steps, pinagawa po po yung 1972. Ang nagpagawa po dun, isa sa kauna-unang babaeng gobernador ng Cagayan na si Teresa Javier Lupaya. Andito po yung pangalan niya. So, proceed po tayo. Aviary kasi sa mga ibon or yung in-explain ko po sa inyo kanina dun sa baba dahil yung kanilang lawa is pinaprocess sa mga Chinese para yung gawing soup. And then isa pa sa reason kung bakit may kasama kayong guide kasi gusto po namin ma-preserve or mapangalagaan tong cave na to kasi kung di nyo po maitatanong ang Canlaon Cave isa sa pinakamahalagang history ng ating bansa po ngayon. Hindi lang po sa buong Pilipinas kasi it is naging popular or naging famous ang Canlaon Cave dahil dito sa excavation na to sa buong mundo. So pwede pa natin lapitan ma'am, sir? So ito po yung excavation site kung saan na-discover yung remains ni Canlaon Man or ni Homo luzonensis. So yung age nga po pala ni Canlaon Man is before 67,000 years old. Pero yung latest data is 134,000 years old.
Before po kasi, ang oldest remains ng tao na nakita sa buong Pilipinas is hindi po Canlauman, is Tabonman in Palawan. And then yung age lang po ni Tabonman is only 47,000 years old. Pero ito for now, ang oldest artifacts or remains po is Canlauman na po, hindi na po Tabonman. So tatlo po ang nahukay dito, isang lalaki, isang babae, and then isang bata. So yung lalaki po, cause of death ng lalaki is nalaglag siya kasi dito sa leg bone niya, it is may fracture. Pillars, yung leg bone, metatarsal bone. And then dito nag-conduct din sila ng excavation po dito, pero hindi po remains ng tao nakita po nila dito, kundi remains ng isang species ng unggoy dito sa Pilipinas. So last month is umalis po sila, and then i-examine po nila kung ilan po yung age po na nahukay po nila. Ganda. Hindi lang masyadong kita sa GoPro mga par, pero napakaganda. Ride out na kami from Calao Cave. Ano ba? Calao. Calao. No, sobrang ganda nung cave na yun. First time kong ang daming ambandal. Totoo na, ang ganda ng mundo. Tao lang talaga magulo. So, yan. Diretso kami ng Apari Arc. Let's go. Napakainit. Puro tanghali biyahe natin. Quick stop over lang kami dito saglit pa ako par, dahil sobrang init at ang sakit sa ulo. So yan, tapos naman na kami. Tuloy na uli kami sa aming biyahe. May tulay pre, may rampa konti ito. Slow down kayo pagka dating nyo. Dab check mo nga tong wire. Ipit mo sa vest ko, o kaya dyan sa pagitan natin yan. Ipit mo muna dyan. Dyan na kayo. Okay. Kaya pala patapat, no? Patapat sa araw. Bossing! Puta na, ano? Hindi pa yung dahon. Kaldag kami ng kaldag, pare. Daga kami ng kaldagan. Tayo lang yan. Nagulat ako, akala ko konti lang. Sunod-sunod. Baba ka muna, lap. Tapos na kami kumain at yun, diretso na uli kami sa biyahe. Hindi na ako masyadong nakapag-video kasi wala kailangan namin magmadali ngayon at kakapusin kami ng oras sa Ilocos Norte. So yun, pack up lang kami tapos bounce na ulit. Dito kami ngayon sa Aparika, tapos na namin magpicture. Hindi na ako nakapag-video kasi tinanggal ko yung GoPro kanina dahil umuulan. Okay na. Papunta na kami ngayon ng Ilocos. So, yun, ito lang ang pangit. Medyo nag-abol na kami ng oras dahil 166 kilometers away pa kami. 2:32 na. Alas 5 pasado na kami darating dun. Bakbak kami ngayon. Ride out na kami. Enjoy na lang namin tong view siguro kasi wala, ayaw namin masyadong mabol namin yung oras. Enjoy lang tayo sa biyahe at ingat tayo. Kurbada pare ang ganda na ng daan dito pare ko. Mabuhangin par. Ubos na yung energy namin. Nakakaramdam na rin kami ng pagod at medyo sumasakit na rin yung mga katawan. Pero ayun, tuloy kami sa Ilocos Norte. Tapos pababa ng ng Bigan at San Juan. Tapos noon Metro Manila na. Sana umabot kami sa sunset sa may South Beach at makapag-swimming kami kahit saglit lang para kahit paano ma-enjoy namin yung South Beach. Dagat na pala itong nasa kanan natin eh.
May? Bakit? Sige, balik ako. Pero bakit din? Nako. Gumigaywang ka ba? Air pocket nga yun, tulad nung sa akin nakaraan. Content. So mo parang siraan yung tropa ng gulong sa likod. Tapos yun ito isa pa change oil. Dito pa sa Cagayan nagpa-change oil oh. So buti na lang may motor shop na malapit at meron din silang base tire. So ayun ay pinapalit ng tropa. So yung mga parte nakakabit na yung gulong. Patapos na rin to. Tapos neto eh bounce na kami. So salamat dito sa shop na to. At ayun, makauwi kami ng safe. Mauna na kami. Pagas pa kami. Oh wait nyo. Oh, sabay-sabay na. Sabay-sabay na. Gage. Sa Ilocos Norte po. Sa Saud. Chill ride na lang yan. Nasiraan na eh. Hindi naman ano, minor lang naman. Sa makina, kung ka... Paano boss? Salamat po. Thank you po. Nakabit na lahat. Tapos yun, tuloy na uli kami sa biyahe. Mauna na kami konti biyahe na kami at all good na. Buti minor lang yung nangyari sa amin. At meron pa kasi kami dalawang araw para tapusin itong North Loop. Tuloy uli na tayo. Let's go. Nakakonect na si Dims? Hindi. Tayong dalawa lang ni MJ? Silang dalawa lang daw ni MJ. Tayong dalawa daw si Teams ang walang connection. Nakakonect ka na? Pinatay mo na. Pa? Okay na? Ha? Ano? Walang ulan? Wala. Sige. Darat. Okay. Wala ulan dito pre, nasa unahan na ako, tulungan ka eh. Sige. Copy. Ano, bakbak na ulit tayo? Ang tamis! Ang tamis! Kasi magbukas. Okay na. Oo nga. Mga pa-regroup na kami at ayun, all good na ang gulong ng tropa at nakapagpa-change oil na rin ng motor yung isa natin tropa na si Kuya Christian. Tuloy na kami at sana may liwanag pa pagdating namin ng Patapat para all good in the hood. Yung mga ganong bagay na sisiraan kasama talaga siya sa so hindi maiwasan yun, pero thankful pa rin tayo na ganun lang yung nangyari. Mabilis lang yung solusyon. Pero mas maangas to, putik na yan. May overtake. Curve. Sharp curve. Big cement. Nakakawala na ng pagod, men. Gumaganda na ulit yung view. Oo nga no, sa kaliwa. Ayun no. May rainbow, guys. Wow. As in wow. Maintain tayo 60. Ang ganda dito. Nissan Toast. Sharp curve pare ko. Tas pangit ng daan. Asawa ni Badalu. Work ahead. Sa kanan, Ross.
morning mga par. So ayun, nalobat yung GoPro kagabi. So hindi na ako nag-video. Diretso kain tas pahinga na kami. So dito kami nag-check-in sa Villa Carlina. Tapos yun, 24 na ng umaga. Punta kami ng dagat para mag-swimming. Villa Carlina. So mga par, dito kami ngayon sa Saud. Pakaganda. Hindi ko lang alam kung kita yung mga windmill, pero meron na dito. Kita yung bangka. Meron akong rush dito. Lumapit lang ba yun? Matapa? 90 ka lang. 90, okay. Check out na kami sa Villa Carlina. Balik kami ng Patapat Bridge kasi kagabi hindi namin yun naabutan na maliwanag. Picture lang tapos baba na kami ng Bigan. Let's go. Ate, salamat po. Kanan. And sobrang ganda ng Saud. So siguro sa susunod medyo matagal na tayo magstay dito para mas ma-enjoy natin yung dagat. Pero sa susunod na yun, uwi muna kami. Ayun, biyahe tayo papatapat, tapos picture, tapos next stop is Banggi. At ayun, after nun, tuloy-tuloy na tayo hanggang Bigan. Tapos doon na lang tayo maghanap ng tutuluyan. Marami naman na siguro doon. Hanap na rin tayo ng pinagmamalaki ng Ilocos, ang empanada. Gago ng Bicol Express. Empanada par. So ayan, let's go.